Okay, pag-usapan po natin na very important topic, early signs ng kidney disease sa lalaki at sa babae. Kailangan alam natin maagang senyales kasi maraming ang may sakit sa kidney sa Pilipinas. Ang alat kasi natin kumain. Malamang sa delata, sa noodles, sa sobrang alat, masisira. High blood, ang daming may high blood, ang daming may sira ang kidneys. So, tingnan natin na early warning signs ng kidney failure. Ito po. So, ang pinaka-early, yung minsan, yung mga sintomas sa balat, mga signs natin. Ang nangyayari kasi po, pag nasisira ang kidneys, yung ihi natin, di ba? So, yung mga toxins, yung mga urea, hindi makalabas. Hindi makalabas sa katawan natin, naiipon sa dugo. So, pag naiipon sa dugo, hindi po maganda. Mga waste products yun. Ano nangyayari? Nangangati. Kaya maraming scratch marks. So, kinakamot yung balat. Nagda-dry yung skin. Ayan, no? Tapos maraming mga pula-pula. Minsan may skin discoloration. Nag-iiba yung kulay. Meron pa nagiging anemic. Pero kung anemic, medyo late stage na yung anemic. So, pag nangangati, ganyan, may problem, lalo na kung may high blood and diabetes, pa-check natin yung kidney function. Blood test yan, pa-check ang BUN, creatinine, at urinalysis. Ang nangyari sa kidney failure, sa kidney disease, tawag dyan po uremia. Anong ibig sabihin ng uremia? Bago ko lang ito tinuturo sa inyo. Ibig sabihin nito, urine in the blood. Yung ihi na mga waste products, dapat nilalabas ng katawan, ano nangyari? Nasa dugo. Nasa dugo natin yung ihi eh. So, blood poisoning yan. Nalalason yung dugo natin. So, pag naglalason, nasusuka, nagugulo yung mga electrolytes natin. Okay? Ito yung mga sintomas. Kaya nasusuka sila, nausea and vomiting. Mas pagod, pwedeng anemic kasi, nagiging anemic. Walang gana kumain. Dahil hindi nalalabas yung tubig sa katawan. Ayan, no? Manas na siya. Manas yung mata, pwedeng tiyan, pwede paa. Yung ihi, mabula. Yan, nangangati. Tulad na sinabi ko siya, kaya marami na sugat-sugat sa kamay. Shortness of breath, ito medyo late na to. Pag nagtubig na to sa katawan eh. Tapos nahirapan na makatulog kasi nga yung hindi nga makalabas completely yung dumi sa katawan. Ano ba trabaho ng kidneys natin? Trabaho ng kidneys natin sa blood pressure, siya nagko-control. Yung mga dumi, urea, uric acid, siya yung tagalabas. Sa buto, siya din nagre-regulate ng mga vitamin D para sa buto natin. Yung mga electrolytes, napakahalaga. Yung mga sodium, potassium, ang kidneys bahala dyan eh. Kaya nga yung mga may kidney failure, ang nakakatakot dyan, biglang tataas ang potassium. Hindi low potassium ang problem nun, high potassium. Hindi makalabas. So pag nag-low potassium, masama sa puso. Pag nag-high ang potassium, masama din sa puso. Yan, no? Delikado, may na-heart attack. Pati po yung paggawa ng dugo. Yan, paggawa ng dugo, erythropoietin. Ang kidneys kasi po, nagagawa siya ng erythropoietin. Ito yung nag-uutos sa bone marrow na gumawa ng dugo. Okay? Pag nasira ang kidneys, wala ka ng erythropoietin, wala na mag-uutos sa buto natin na gumawa ng dugo, anemic. Kaya yung mga may kidney failure, may injection kayo, di ba, ng erythropoietin. Yan ang binibigay sa inyo. Di ba? Kasi nga, nasira na eh. Kaya so, ito yung mga sintomas. Blood in urine, masakit sa dibdib, mabula, di makatulog, ihi ng ihi, nagmamanas. May stages ang kidney disease, stage 1 to stage 5. Ito yung kailangan alam natin. Pag stage 1, maganda pa yung function, pero may konting sira na. Wala pang sintomas to. Okay? Stage 2, pwedeng tumataas yung creatinine, pwede hindi, pero halos very mild pa lang siya. Konting-konti pa lang kung may sintomas. Stage 3, may sintomas ka na dito. O yan. Nasusuka na, nahihirapan na. O dito. Ito stage 4, serious na. Actually, ang maganda sa atin, stage 1 pa lang gamutin na. Kasi tuloy-tuloy yan eh. Minsan,
5 years dito, 5 years dito, 5 years dito, 5 years. Ibig sabihin, in a few years, pataas ng pataas eh. Gusto natin mapigilan. Kung pwede nga, manatili ka lang sa 1 and 2, mas maganda. Yung marireverse, mahirap ma-reverse, pwede pa konti-konti. Siguro sa gamot, masipag talaga. Pero ma-maintain mo lang na dito lang, na matapos yung buhay, umabot ka sa haba ng buhay mo na hindi umabot sa dialysis, mas maganda sana. Yun ang goal natin. Okay? Ito po. Stage 1, Stage 2, Stage 3, may sintomas na. Stage 4, ito nilalagyan na ng mga shunt, nagre-ready na ng dialysis. Stage 5, dialysis na. Taas ng creatinine. Okay? Ano yung mga bawal para sa mga kidney, para hindi masira ang kidneys natin? So, pag iihi, huwag din masyadong magpipigil ng ihi. Pag sobrang pigil, masama. Sapat na tubig, lagi ko po tinuturo sa inyo, 8 to 12 glasses of water. Paggising sa umaga, kanina 5 a.m., inom na agad ako ng tubig. Oras na lumabo yung ihi, basta kailangan buong araw. Every hour, inom ng konti ng tubig. Ha? Ikot ka lang na ikot. Every hour, tuloy-tuloy. Kumbaga sa inidoro, pag nag-flush ka tuloy-tuloy lang yung flush mo. Nag-flush ka ngayon, nag-flush ka. Di ba mas maganda yon? Parang, example lang naman, sa inidoro, let's say may dumi-dumi, mas gusto mo flush ng flush. Kasi pag maghihintay ka na isang araw, isang beses ka lang iinom ng tubig, isang araw ka lang magpa-flush, diyan dumi-dumi nung inidoro. Ganon din sa katawan natin. Every hour, flush ng flush. Huwag natin pahirapan yung kidneys natin. Kung may dumi, yan, i-flush mo na. Okay? So, minom ng sapat na tubig, 8 to 12 glasses sa 24 hours. Siyempre, pag tulog, hindi ka naman inom, di ba? Take too much salt, bawal ang sobrang alat. Pag may UTI, gagamutin. Yung mga antibiotics, papaalam sa doktor, sila lang magsasabi. Sobrang protina, hindi maganda. Ha? Ayaw ng kidneys ang sobrang protina. Pwede kumain ng karne, siguro kung healthy ka, pero yung may sira na, stage 1 to stage 3, bawas na protina nila. Oo, actually, ang turo nga sa kanila, alam nyo, parang giniling na nga pwede. Giniling eh. Tapos kung may pork chop man silang ganyang kaliit na pork chop, i-cut down ng maraming beses para magmukhang marami. Ganon kabawal ang protina pag may kidney failure na. Kaya nga, nasabi nyo, ba't yung iba high protein? High protein, healthy ka pa, walang problema. Pero syempre, siguraduhin mo healthy yung kidneys mo. Kasi kung meron na siya konting sira, nag-high protein ka, nahihirapan siya. Paalam nyo muna sa nephrologist nyo. Diba? Huwag nyo lang sabihin, sabi ni Doc Willie, magtanong kayo sa nephrologist nyo, siya magsasabi kung gaano karaming protina ang pwede sa inyo. Okay? Painkiller, napakahalaga. Ayan, ingat tayo sa mga pain relievers. Alak. Ano problema sa painkillers? Diba? Mahilig kayo sa mefenamic acid, ibuprofen, kung ano-ano pa. Lagi ko ang sinasabi, pag hindi kailangan, baka pwede yung iba na lang. Ibang remedy, masakit ang ulo, di masahihin mo na lang. Masakit ang siko, di lagyan mo na hotbag dito. Kung gusto mo pain reliever, merong pain reliever na pinapahid eh. Pareho din eh. Mga ketoprofen yun eh. You know, pinahid mo dito. At least, konti lang yung ma-absorb sa balat, sa dugo. Kasi yung tableta, alam ko, sasabihin, ba't binibenta? O pwede gamitin kung sobrang sakit. O siguro 3 days, 1 week, reseta ng doktor. Pero wag masyadong matagal. Bakit? Dami ko na na-interview mga nephrologists. Yung shows namin, 17 years na ako na sa TV, sa radyo. Lagi sinasabi nila, baka matsambahan ka eh. Merong tao na siguro 3 tableta lang ininom ng pain reliever. Sira na agad kidneys eh. Natsatsambahan. May tao nagre-react doon eh. Okay, so bakit binibenta sa merkado? Wala tayong magagawa. Kahit lechon nga, binibenta sa merkado. Hindi mo na pwede pigilan na bawal-bawal. Nasa sa atin kung paano gagamitin. Kutsilyo, binibenta. Nasa sayo. Gamitin mo na yung kutsilyo o hindi. So, yung taba, yung mantika, yung asin, yung alak, lahat yan binibenta. Nasa sa inyo. Itong mga gamot na pain reliever, sabi ko lang, pag kailangan. Kaya ipaalam nyo muna sa doctors ninyo.
Meron pa isa, yung mga contrast dye, kung kayo nagpapa-CT scan, MRI, merong ini-inject na dye doon eh. Paalam nyo muna sa doctor nyo, maganda may kidney check-up muna. Baka matsambahan din tayo doon. Smoking, diabetes. Ang top 2 causes ng kidney failure ay ito, asin na, bawal alak. Ang dalawang pinaka nakakasira sa kidneys, diabetes number 1, high blood number 2. Okay? Kung kayo may diabetes, lalo na yung mga naka-insulin, malaking chance masira ang kidneys. So, gusto mo as much as normal, pinaka-normal na blood sugar. Gusto mo pinaka-normal na blood pressure. Alam ko pag tumatanda tayo, tumataas talaga yan. Tumataas din tong blood pressure. Kaya pipilitin nga natin hindi manigarilyo, kumain ng tama, di ba? Iwas nga talaga. Tagal na ako hindi uminom ng alak. 25 years na siguro. Sigarilyo, never ko sinubukan. Masisira lang baga niyo yan. Sira po, sira. Ha? Kahit yung mga alternative, hindi ko pinapaya mga vaping o IQOS o whatever. So, kidney disease. Huwag din magpapataba. Ha? Pag mataba, maraming sakit. Pag mataba, chemical exposure, stress, kulang sa tulog, puyat. Yan o, naninigarilyo yung kidney yun, may hawak pa siyang alak. So, yung sobrang alat, masama din. Salt. Bakit problema ang salt? Asin, patis, toyo, canned goods, di ba? Noodles. Maalat talaga eh. Gusto mo mag-noodles, sige. Konti lang ilagay mo yung alat, kalahati lang. Huwag mo ubusin yung sabaw. Pag sobrang alat kasi, ang Pilipino, ang dami ng asin ng kinakain ng Pilipino ay 4 times sa normal. Alam niyo ba yon? Yung normal na tao, siguro ang kinakain na mga 4 grams. Yung Pinoy, sobra. 4 times more. 4 times. Ang kinakain nating asin sa adobo at sa lahat. Lahat gusto natin maalat, lalo na sa restaurant. Sobra alat. Pag sobra alat, maiipon ang tubig sa katawan, high blood. Pag na high blood, maraming komplikasyon. Heart failure, masira din kidney. So, gusto natin wag masyado maalat. Yung sa meat, yung tama lang. Basahin ang nutritional label kung gaano karami yung asin at cholesterol. Tignan nyo yung unprocessed foods sa processed foods. Ang laking diferensya eh. Pag bumili ka lang ng pipino, ayun, walang salt, ang konti eh. Ginawa mong pickle, sobra alat to. Parang, 500 times more asin. Pag chicken, na niluto mo lang, galing sa palengke, 69 milligrams lang, oh. Pag ginawa mo na palang fast food, ang sarap sa fast food, 2 grams na, grabe ang alat. Pag bumili ka ng baboy, yan lang palang alat niya, konti lang, 59. Pag ginawa mong bacon, hamon, grabe na. 1,100 milligrams. So, ito, 59 lang. So, yung asin ang problema. Kahit sa isda, di ba, kumain ka ng bangus, pag ginawa mong tinapa, daing. Nako, kaya sobra tayo sa daing, sa alat. Kaya puro, So, yung mga high salt foods, iwasan, ketchup, soy sauce, seasoned salt, barbecue sauce, delata, tenderizer, fast food, dressing. Yan. Yan ang iiwasan. Mas maganda talaga low salt para hindi tayo magmalas. More vegetarian, mas maganda. Yan, vegetarian foods. Healthy yan. Para sa lahat, lalo na sa kidney disease. So, tulad ng sinabi ko, dalawang pinaka-problem natin para hindi tayo umabot sa kidney failure, gamutin ng diabetes, gamutin ang blood pressure. Dapat normal siya. Blood pressure, ideally, para sa kidneys, gusto niya mga 130/80. Pero 120/80, better. Tapos, ito po, medyo ito pang late na to eh. Ito yung late stage na ng mga stage 4, stage 5 na to eh. Pag hindi na umiihi, mahina na yung output, 8 oras hindi umiihi, kidney failure po yun. Nasusukan na, uremia na to, naiipon na. So, pag ganitong late stage na, o nako-confuse na, nalalaso na yung dugo, yung ihi hindi na makalabas, nalalaso na yung dugo,
iba na po, nawawala na sa sarili. Ito, emergency room. So, last slide natin, para sa lahat, check-up, magpa-urinalysis, blood test, ito kailangan natin, ultrasound, kasama ultrasound ng kidneys. Ang kidney failure, lumiliit ang kidneys. Lumiliit. Nagsishrink siya. Lumiliit siya. Okay? So, yan. Okay? Hopefully po nakatulong ang videos natin. Sana po, habang maaga, protect natin yung kidneys natin kasi napakamahal ang dialysis. Nakita nyo naman, ang pinakamalaking gastos nga ng PhilHealth natin, dialysis. Billions. Dami nagda-dialysis sa Pilipinas. Kailangan natin kidney transplant. Mahal din ang kidney transplant. Bago tayo mabot sa milyon na kidney transplant at dialysis na daan-daan libo, ito na lang. Tigil na lang sigarilyo, tigil na lang alak, bawas sa alat, control blood pressure, diabetes, ingat sa pain relievers, at uminom ng maraming tubig tulad ng sinabi ko, 8 to 12 glasses in a day. Salamat po.